Si Daryl Yap, mga kababayan, mahilig manira ng iba. Gumagawa ng pelikula, di umano, na para masira yung ibang personalidad. Katulad nung ginagawa niyang pelikula ngayon about kay Pepsi Paloma, na alam naman natin, mga kababayan, na isang urban legend lamang. At matagal nang tapos yan at ilang dekada na yung nakalipas, mga kababayan, na muli nilang hinalungkat para ano? Para ipahiya at siraan ang mga soto. So ngayon, tingnan naman natin, mga kababayan, yung mga issue at accusation na na hinarap dati nitong si Daryl Yap. Kung matatandaan nyo, mga kababayan, di ba sabi ko nga sa inyo kanina, pag si Daryl Yap yung nahaharap sa matinding issue, ang panakot niya, magdidemanda siya. Ididemanda daw niya, mga kababayan, yung mga taong nag-aaligasyon laban po sa kanya. Kasi kung matatandaan nyo, matagal na panahon, mga kababayan, si Daryl Yap na sangkot sa isang matinding issue or naakusahan siya, mga kababayan, ng pedophile. Alam naman natin, mga kababayan, pag sinabing pedophile, yan yung mga mahihilig sa minor de edad. At ang isang halimbawa natin dyan, walang iba kung hindi itong si Kibulok. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo ang sabi dito sa interaction, Local Director Daryl Yap addresses pedophile accusation. So ngayon, eto yan. Sabi dito, muling hinarap ng local na direktor na si Daryl Yap ang mga nag-aakusa sa kanya ng sexual assault online. Kasunod ng kanyang banta na ididemanda sila noong nakaraang linggo. Sabi pa dito, kamakailan ay naging paksa ng online criticism si Yap sa dalawang pangunahing issue, ang kanyang maikling pelikula na pinamagatang Ayodam, na nakita ng ilang Pilipino na nakakasakit sa mga single mother at yung mga single na magulang, mga kababayan. At ang sabi pa dito, at sa kanya mga lumang tweet na tila nagpupromote ng child rape at pedophile o pedophilia, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, di ba, noong mga nakaraang taong kasi, mga kababayan, etong si Daryl Yap, may mga post siya dati sa kanyang Twitter na nagpupromote, mga kababayan, ng pangmumolestya sa mga minor de edad, mga bata, mga kababayan. At dahil diyan, merong isang Twitter account na nagpost na inaakusahan etong si Daryl Yap, mga kababayan, ng pedophilia. Parang Kibulok, mga kababayan, inihahanda nila yung mga bata ng proper grooming, mga kababayan, para pag lumaki yung mga bata, bibiktimahin na ni Kibulok di umano. So parang ganun din yung inaakusa dito, mga kababayan, kay Daryl Yap. So sabi pa dito, mga kababayan, noong Huwebes kinausap ni Yap ang isang Twitter user na nag-aakusa sa kanya bilang isang sexual predator sa Twitter. Bakit daw, mga kababayan? Sinagot niya ang Twitter user na si Shaky Condes na nagbahagi ng kunyari mga screenshot ng nakaraan niyang pakikipag-usap sa direktor. Iginiit ng akusado na pinag-aayos siya ni Yap noong siya ay 16 taong gulang pa lamang. Ang pag-aayos o pag-aayos ng bata ay tumutukoy sa isang diskarte o proseso kung saan ang mga sexual na nagkasala ay bumubuo ng isang emosyonal na koneksyon sa mga bata o teenager upang manipulahin at pagsamantalahan sila. Sinabi rin ng online user na ang videographer ni Yap na si Vincent Asis ay may relasyon sa mga minor de edad. Ayan, mga kababayan, dahil dyan, sa matinding aligasyon na yan, naakusahan etong si Direk Daryl Yap, mga kababayan, ng pedophilia. Alam niyo yung pedophilia, yung tirador ng minor de edad, mga kababayan. Parang Kibulok nga, at yun yung inakusa sa kanya. At dahil dyan, mga kababayan, etong si Yap, mga kababayan, nagbanta, nanakot siya. Tinakot niya yung mga nag-aakusa sa kanya na kapag ka nagpatuloy pa yung mga accusation na yan, ididemanda niya. Ididemanda niya yung mga nag-aakusa sa kanya. At ang basihan niya, mga kababayan, ng pagdidemanda, doon po sa mga nag-aakusa sa kanya, kapag ka daw may kaya, itutuloy ang demanda. Kapag ka wala, mga kababayan, patatawarin na lamang daw po. Yan yung basihan, mga kababayan, nitong si Daryl Yap. Kaya nga ito yung nakakapagtaka Kapag ka nahaharap sila sa matitinding issue, mga kababayan, ang panakot nila puro demanda. Ididemanda daw nila, mga kababayan, yung mga nag-aakusa sa kanila. Pero kapag ka sila yung maninira ng buhay ng ibang tao, napakagagaling po nila. Kaya nga imposible na walang motibo yung tao na nag-finance ng pelikulang ito na ginagawa ngayon ni Direk Daryl Yap na binubuhay nila yung issue ni Pepsi Paloma.
Imposible mga kababayan na walang motibo yung tao na nagfinance sa pelikulang yan. Dahil hindi po yan ipifinance mga kababayan ng tao na yon na nagfinance sa pelikula na yan kung walang motibo na sirain ang mga Soto. Lalo na at si Tito Sen ay tumatakbo ngayon sa pagkasenador at si Mayor Vico Soto ay tumatakbo sa pagka-mayor ng Pasig ulit. Siguro mga kababayan, mapera yung tao na nagfinance dyan. At imposible naman na hindi alam yan ni Senator Amy Marcos. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, kalauna na sinagot ni Yap ang online na nag-aakusa gamit ang isang katulad na thread na mga screenshot ng kanya mga nakaraang pag-uusap na nagsisiwala at sinabi sa kanya nang huli na siya ay biktima ng panggagahasa. Iginiit din niya na ang nag-aakusa ay nag-edit at minanipula lamang ng ilan sa mga screenshot na ibinahagi niya sa kanyang bersyon ng kwento. Yan yung pinalabas nila dati mga kababayan. Kaya nga na madali nilang nalinis yung kalat na ibinabato dati dito kay Daryl Yap. Kasi nga pinalabas nila mga kababayan na yung screenshot na ipinost nung tao na nag-aakusa kay Daryl Yap ay edited lamang. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Tinapos ni Yap ang thread sa pamamagitan ng pagsasabi sa user na ihinto na ang pag-aalala sa mga isyo ng mayroon sila noong 2016 na sinasabing walang nangyari sa pagitan nila noong una. Sabi pa dito, at sa iyo naman, Shaky Condes, sabihin mo sa taga-Bulong mo. Ngayon, dyan, tapos na ang isyo noong 2016. At ang mga isyo na niya ngayon, magkasama kayo at maaari nyo na lamang ilibing. Magkaroon tayo ng kanya-kanyang buhay. Salamat, sabi nitong si Yap. Ibig sabihin mga kababayan, yung nag-aakusa sa kanya ay kilalang personal nitong si Direk Daryl Yap. At sinasabi nitong si Daryl Yap na matagal na nga namang tapos. Matagal na nga naman tapos yung relasyon niya. Siguro mga kababayan, dun sa tao na nag-aakusa sa kanya noong 2016 pa at binubuhay lamang daw po ng tao na nag-aakusa sa kanya. So walang pinagkaiba ito, mga kababayan. Dun sa matagal ng issue na binibigyan nila ng buhay ngayon para sirain ang mga Soto, mga kababayan. Wala pong pinagkaiba ito. Kaya nga ito, kung titingnan nyo ang dahilan niya dito, pagka yung issue matagal nang tapos na, wag nang pag-usapan. Pero, mga kababayan, yung ginagawa niyang pelikula ngayon or yung ginawa niyang pelikula ngayon, matagal na pong issue yan na hindi na dapat po pinag-uusapan kasi nga, napatunayan naman po na gawa-gawa at fake news yung issue na ibinabato sa Tito Vic and Joey, mga kababayan. Ngayon, pag sa kanya tumatama, wag na daw pag-usapan. Bakit? Kasi pagka pinag-usapan ito at nilaliman pa yung usapin, talagang lalabas nga na sexual predator ka, di umano. At talagang lalabas nga mga kababayan na etong si Yap, mga kababayan, pedophilia. Mahilig sa di umano, mahilig sa minor, mga kababayan. Pag pinag-usapan ito at nilaliman pa. Kaya ang ginawa niya, ang sinabi niya dito, matagal na naman itong tapos, 2016 pa, kaya hindi na dapat pag-usapan. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Iba na pala ito mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo dyan, eto, naakusahan si Daryl Yap ng pedophilia, ng pedophile. Kasi nga, may nag-akusa sa kanya na meron daw siyang nakausap mga kababayan na pinaghahanda yung minor, nung 16 taong gulang pa lamang yung minor de edad mga kababayan, pinaghahanda nitong si Direk Daryl Yap, siguro mga kababayan, para ikibuloy niya. Dahil alam naman natin na yung galawang ganyan galawang kibuloy na kung saan niyahanda nila yung mga bata, pinaproper grooming nila mga kababayan, at kapag kahanda na yung mga bata, doon na susubukan na molestyahin, di umano, nitong si Kibulok. So parang ganun din, etong kay Direk Daryl Yap, kaya nga siya naakusahan dati ng pedophilia mga kababayan, at kaya siya naakusahan ng sexual assault online. Nakalauna naman, dahil nga sa hindi na niya kaya yung mga inaakusa sa kanya, ang ginawa niya, nagbanta siya na magdidemanda. Yan ang problema. Kapag ka sa kanya tumatama, ang pagbabanta niya puro demanda. Pero mga kababayan, kapag ka sila yung maninira ng buhay ng may buhay, okay lang, walang problema. So ngayon, comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi ninyo dito po sa isyong ito na kung saan yung tao na gumawa ng pelikula na pinapalabas na nang-rape etong si Bossing Vic, siya yung tao na inaakusahan ng sexual assault online. Dahil nga, mayroong nagrereklamo laban po sa kanya.
dito kay Daryl Yap. At imposible mga kababayan, uulitin ko, at imposible na hindi po alam ni Senator Amy Marcos ang ginagawa ng kanyang direktor. Imposible na hindi niya alam yan. At saka mga kababayan, dun sa mga Dabarkads dyan, dun sa mga sumusuporta sa Tito Vic and Joey, mga kababayan, alam naman po natin kung sino yung nasa sa likod po nito mga kababayan. At zero vote nyo na po yan pagdating ng 2025. At ang isa pa dyan mga kababayan, alam din naman natin, mismong inamin ni Coca Nicolas na ang nasa likod ng pagsira sa pagkatao ni na Bossing Vic Soto, Master Henyo Joey De Leon at Richie De Horsey at ng TVJ mga kababayan ay walang iba kung hindi etong si Dr. Ray De La Cruz, dating manager mga kababayan nitong si Pepsi Paloma. At yan mismo ay inamin ni Coca Nicolas dun po sa interview sa kanya nitong si Sir Julius Babaw.